Uh, Nasaan na yung aking, wait lang. Wait lang po ha. Ayan, nakikita na po yung aking screen. Yes po. Okay, thank you so Yes much. po, Good. clear po. Ayan. So once again, ladies and gentlemen, welcome to the product presentation. I'm Coach Josh. So I'm based in Dubai. So tonight we will present to you the Superlight STC30, what it is, and of course the whole company. Ano po? So let's begin. So, what is the company? So, the company is the Superlife. O Superlife company. The good thing of Superlife po, ano, kasi matagal na tayo sa industry. We're already like, from 2017, we start our company. And the good thing with our company, it's headed by our CEO. Okay, Mr. Leyte Kian. So, Mr. Leyte Kian po is a businessman and he is also related for in insurance company before, but he is really wanted to help so many people when it comes to health. That's why binild niya po itong Super Life and yung ating mga produkto. With him is Mr. Paul Nair, the CFO of the company. So he is naman, ito naman siya ang nag-handle ng finances ng ating company. That's why sa napakaganda po na tandem ng dalawang ito. So the good thing is the company is already operated in more than 50 countries all over the world. No, that the thing also na pinagmamalaki natin is because we are already known in the industry. The good thing also with the company is we have our own manufacturing facilities. So pag sinabi nating manufacturing, may sarili tayong manufacturing facilities, we are the one who manufactured our product. We don't have any third-party company na nagsusupply sa atin ng produkto. So ang kagandahan ng meron tayong manufacturing facilities is na maintain natin yung quality ng product, effectivity of the product, and the same time yung price ng produkto natin. So tayo mismo ang gumagawa, tayo mismo ang tawag dito yung supplier mismo tayo ng produkto natin. So yun yung kagandahan po with our company because again, we have our manufacturing facilities. With the help of Mr. Fred Suli, the Director of Mabel Biochemistry po based in Switzerland. So ano po ba yung Mabel Biochemistry? Mabel Biochemistry is ano po ito yung itinayo ito ni Dr. Fred Sully 9 years ago. So ano ang objectives ng Mabel Biochemistry? Mabel Biochemistry before is in line with cosmetics like that, mga natural cosmetics, but then again they ship on the health mga health products na. That's why na-discover po nila or i-create nila itong phytocellular technology. What is phytocellular technology? Phytocellular technology is the one who cultivate the stem cell of the product or of the plants and fruits globally. So ito yung technology na ginagamit ng Mabel Biochemistry para i-extract. Okay, i-extract yung mga stem cells ng lahat ng fruits and plants globally. Now, tandaan po natin, hindi lahat ng fruits and plants merong tinatawag tayong mataas na content ng stem cell na po pwedeng makatulong when it comes to health. So, kaya lahat po ng plants and fruits globally, pinag-aralan na po nila talaga yan lahat. So, with the help of PhytoCellTech from the word PhytoCellTech, Phyto means plant cell technology. Ano po? Now, what is a stem cell? Kanina sinabi ko sa inyo that the phytocellular is the one who extracted or cultivating the stem cell of the plant. So what is a stem cell? So actually po,
tayo mismo is made from cells, no? We are made from cells, we are made from egg cells and from sperm cells, so we become human. So from the very beginning, tayo pong lahat is made of cells. Now, yung katawan natin mismo is nagpo-produce ng mga stem cells, especially yung ating bone marrow. Bone marrow is the one or responsible sa pagpo-produce ng mga stem cells sa ating katawan para ma-distribute sa buong part ng katawan natin from head to toe. Because why? Stem cell is the repair kit of our body. Okay? Ibig sabihin, siya ang nagre-replace ng mga damaged cells, nag siya ang nag-aayos ng lahat ng mga damaged na cells sa katawan natin, which is it's very important thing na meron tayo sa katawan natin. Okay, if you look at it po, no, this is our body. So, ang kagandahan sa katawan natin kasi, tayo mismo, like I said, we are made of cells, no? If you look at it, okay, if you have a healthy cells in your body, you have a healthy tissues. It's because pag pinagsama-sama natin ang mga cells, it's become tissues of our body. So meaning, kung good cells or healthy cells meron ka, you have a healthy tissues. Now, pag pinagsama-sama mo yung mga tissues sa katawan natin, it becomes organ of our body, different kinds of organ in our body. Now, again, if you have a good cells, healthy cells, you have a good tissue or healthy tissue, and of course, you have the functioning organ, a good organ in your body. Now, kung titingnan natin, what if you have a bad cells in your na napoproduce yung katawan mo? Okay? Bad cells, mga unhealthy cells na napoproduce yung katawan mo, na didistribute sa buong katawan mo. Of course, you will have unhealthy tissues. Diba? A bad tissues. Now, again, the bad tissues, it's form an organ. Of course, ang magiging mangyayari dyan, hindi tayo magkakaroon ng mga healthy organ or functional organ. 'Di ba? So, it's a domino effect yan. Kaya dapat alagaan natin na magkaroon tayo ng mga healthy cells para magkaroon tayo ng mga functioning organs sa katawan natin. Okay. Now, stem cell is a secret of youth, health, wellness, and longevity. It's reversing chronological or biological age. So bakit sinasabi natin it reversing chronological and biological age? Like I said po kanina, no, the stem cell is the repair kit of our body. Ibig sabihin, siya ang nag-aayos ng lahat ng sira, lahat ng may defect sa katawan natin. So binabalik niya sa normal functions yung lahat ng mga organs sa katawan natin. So meaning, once na lahat ng organs sa katawan natin is nagpa-function ng maayos, mafe-feel natin na bumabata tayo. 'Di ba? The good thing is ang kagandahan po with the stem cell, no, inaalagaan niya from inside to outside. So ibig sabihin maganda yung takbo ng lahat ng mga organs natin sa katawan, lalabas at lalabas yan sa ating mga skin. Kaya mapapansin natin nagmumukha tayong bata pag yung marami tayong napuproduce or yung katawan natin na napuproduce ng mga good and healthy cells sa katawan natin. Okay? Now, ano ba yung nakakasira sa katawan natin? Kasi sabi nga, bakit nagkakaroon tayo? Bakit nagpo-produce yung katawan natin ng mga unhealthy cells, ng mga damaged cells, ng mga cancer cells sa katawan natin? Bakit napo-produce yan? Okay? So look at this. So this is how our body become damaged. If you for you to be aware of this one, no? Unang-una, yung radiations. Okay. Radiation is the number one cause kung bakit po namamatay yung lahat or yung mga cells natin sa katawan. Hindi natin nakikita yung radiation, but this is very harmful sa ating mga cells. 'Di ba? So, dito nag-uumpisa mabuo yung mga cancer cells sa katawan natin. It's because mahina na sila, nanghihina sila, namamatay sila. It's because of radiation. Tandaan natin na the radiation, abot po tayo ng radiation 50 meters. Okay, 50 meters left, right, and center. Okay? So, ibig sabihin po, wala na tayong ligtas sa radiation. It's because kahit saan tayo tumingin, there is like
cell phones, laptops, there is a lot of gadget na nagpo-produce ng radiations. Kaya wala na tayong ligtas sa radiations. Okay? Now, the second one is the food that we eat. Gaano pa ba kasustansya po yung kinakain nating pagkain? Okay? So, minsan, kung makikita nyo, 'di ba, parang ang daming sa TikTok, mga influencer na mga nagtuturo sa atin to become healthy by eating good food. Okay? Good food, mga healthy food. Now, if some of you, siguro, lahat naman tayo, no? Hindi na lang some, lahat naman tayo pumupunta sa supermarket, no? Sometimes we want to eat like really a good food, especially yung mga organic food na yan. Once we look at sa mga counters ng mga organic and if we compare it with hindi organic, di ba mas mahal yung organic? It's because wala naman siguro lahat is afford to buy those sabing mga organics na yan. So, nagre-rely tayo doon sa mga normal lang na meron. Which is, especially sa mga gulay, punong-puno na yan ng mga fertilizers, mga food na kinakain natin na may mga additives, like that. So, food is the another cause kung bakit po nanghihina, nagkakaroon ng diferensya yung ating mga cells sa katawan. Especially doon sa mga food na tinatawag nating trash food. Ano yung mga trash food? Yung mga basurang pagkain. Okay, and another thing, terms of trash food is the cancer-giving food. So ano ba itong mga cancer-giving food na to na kailangan nating iwasan? Okay, unang-una yung mga canned goods. Okay, pangalawa yung mga processed food. Ano ba yung mga processed food na yan? Mga langgonisa, tocino, hot dogs, which is all of that food is we call that cancer giving food. Also the food na kinakain natin araw-araw na ang sasarap, 'di ba? Yung mga coming from fast food, 'di ba? Yung mga coming from fast food it's because punong-puno na siya ng mga pampalasa na nilalagay sa mga food na yan na hindi natin namamalayan na unti-unting sinisira yung katawan natin. 'Di ba? That's why kung mapapansin mo ngayon, 'di ba, nung mga lumabas yung mga processed food na yan, yung mga lumabas yung mga fast food na yan, 'di ba naglabasan ang sobrang daming cancer na iba't ibang klase ng cancer sa mundo, 'di ba? So if we can maiwasan natin yung mga pagkain ng food na yan. Instead, kumain tayo ng mga healthy food para maiwasan natin ang pagkasira ng ating mga cells sa katawan. Okay. The third one is the lack of sleep and lack of exercise. So nakakapag-exercise pa ba tayo? 'Di ba? Nakakapaglakad pa ba tayo ng at least man lang 5,000 to 10,000 steps a day? Nakakatulog pa ba tayo ng maayos? At least 6 hours a day, nakakatulog pa ba tayo ng ganon? 8 hours a day, nakakatulog pa ba tayo ng ganon? Imagine po ha, as per science po, ang katawan natin ay nagre-repair during sleep. Okay? Nagre-repair ng lahat ng mga damage sa katawan natin ang sarili natin during sleep, especially at night. Pero kung hindi tayo nakakatulog ng maayos during at night po, so papaano magre-repair yung katawan natin? Kung wala tayong at least man lang exercise a day para flow man lang ng maayos yung blood circulations natin, papaano magsi-circulate ng maayos yung blood natin kung wala tayong exercise? 'Di ba? And the fourth one is stress. So, pag sinabi yung stress, actually po sa iba pag natatawa yung iba pag sinabing stress eh. Stress is like only one thing lang po yung alam ng iba, which is stress is a problem. Yeah. Anxiety, like that. Depressions is stress, you know. Actually, stress is very broad. It's not only like that. Stress is more or less na ginagawa natin sa katawan natin. Like for example, kanina ay example po yung pagtulog natin. Sabi ng doktor, 6 to 8 hours at least natutulog tayo a day. Imagine nyo po kung matulog ka ng more than 8 hours. I'm sure ako na experience nyo na makatulog ng mga 10 hours or 12 hours. Imagine nyo pagising nyo, pagod na pagod pa rin kayo. Antok pa rin kayo.
is because your body is stressed. Ganon din po kung kulang kayo sa tulog, stress din yung katawan natin. So, these four factors po, major factors na nakakasira sa ating katawan na nagiging dahilan kung bakit nagiging weak yung ating mga cells sa katawan natin, nadadamage yung mga cells sa, nasa katawan natin at nagde-develop ng mga cancer cells sa katawan natin. We called it free radicals. Actually po, free radicals, napakarami pong klase ng free radicals. Like for example, drinking alcohol, smoking, environment pollution. There's a lot of free radicals po in our environment or yung mga ginagawa natin araw-araw. But this four is the major one kung bakit nasisira yung katawan natin. Okay. Now, there are sources of stem cell. So we have the human stem cells, animal stem cells, and plant-based stem cell. Now, ano ba ito? Bakit ba merong sources? Bakit pa nagkaroon ng mga sources of stem cells? Now, like I said po, tayo mismo is nagpo-produce ng mga cells or ng mga stem cells sa katawan natin na ginagamit ng katawan natin para ayusin lahat ng mga defects sa katawan natin. But while we age, okay, habang tumatanda po tayo, bumababa po yung productions ng stem cell ng katawan natin. Okay? Bumababa yung pag-produce ng ating bone marrow ng mga stem cell na kailangan ng ating katawan. So that's why naimbento itong mga human stem cell, animal stem cell, and plant-based stem cell to help our body. Okay. Now, let's talk about human stem cell. Ano ba yung human stem cell? Human stem cell is coming from adult stem cell, embryonic stem cell, umbilical cord, and induced pluripotent. So, ano po, paano ginagamit or sabi niya, ginagawa itong human stem cells. So, it is, for example, yung adult stem cells, no? Ito ay kinukuha po sa atin, kinukuha from our bone marrow. Okay? Pinaprocess yan, and then after ma-process yan, tinuturok po uli ito sa atin, binabalik sa atin. So, pag na-process kasi, magiging okay na siya. So, ito yung magiging dahilan kung bakit or makakatulong sa ating bone marrow to produce more stem cell again. Okay? Embryonic stem cells and umbilical cord stem cell. Napansin niyo po ba before there is a news in China na makikita niyo yung mga pitos nasa lalagyan na may mga alak like that and iniinom nila? It's because even in ancient China, they know the importance of this human stem cells. Nakakatulong sa pagpapahaba ng buhay nila during that time, no? So but this human stem cell po, no, is very expensive. So ito yung mga ginagamit ng mga kilalang politiko natin, like for example mga Marcoses, Enrile, ayan, Joseph Estrada, yan mga ginagamit nila, no? And of course sa mga artista ginagamit din niya. It's very expensive. Now actually po, before it's 700K to 1 million per sessions. Now it range from 1 million to 3 million per sessions. And the only clinic na gumagawa po ng human stem cell is the Belia Medica Clinic in Germany. Okay, in Germany pa. Imagine nyo po, kailangan nyo mag-flown to Germany for at least 6 months kayo mag-stay doon for the sessions of human stem cells. So, it's very expensive. For the normal Filipino or normal human being, hindi natin kaya talaga yan. Now, after human stem cell po, na-discover po ang animal stem cell. Saan naman galing yung animal stem cell? Galing naman po ito sa placenta ng deer and sheep. Okay, this is 50-50 compatibility. Bakit? Unang-una po, yung DNA ng animals and DNA nating mga tao or human is different. There's a lot of bacteria coming from the animal na hindi po yan namamatay sa mga prosesos, which is ito po ay tinuturok sa atin. Imagine that yung DNA mo malalahukan po ng animal stem cells. So there is some nagiging okay and most of the time po it's hindi po nagiging compatible sa mga gumagamit ng animal stem cell. That's why po on our new generations na-discover po itong plant-based stem cell. What is the plant-based stem cell? This is organic, natural, and from nature. So nakagandahan po, no, 80% of the
DNA of this plants po, okay, is same with our DNA. Yun naman ang kagandahan yan dahil po yan sa pag-aaral ng Mabel Biochemistry. No, the good thing is, the plant-based stem cell po, hindi lahat ng mga plants and fruits in the planet po ay meron silang kakayahan na mag-produce ng mga stem cell na po pwedeng makatulong sa atin. Okay. Now, the good thing is, the plant-based stem cell, we have already our STC30. So STC30 is a plant-based stem cell inspired by nature, realized by science. So STC means Super Life Total Care for 30 days. For those first time na gagamit po ng ating STC30, ito po ay 30 days therapy. Even ito po ay, pag sinabing therapy, hindi po ito ibig sabihin doon lang sa may mga health issues, no. Even doon po sa mga wala namang health issues, gagamitin mo lang siya for in a daily basis mo, pangpalit mo doon sa mga vitamins and minerals na iniinom mo everyday. Ito na yon, STC30. For the first 30 days at least, continuous po yan on the first 30 days na paggamit ng ating STC30. Same time every day. So kaya po siya STC30. Now, STC30, meron po siyang 9 powerful or bioactive ingredients. So, just to give you an idea about this ingredient po, no? Ito pong ingredient na to, before we have 6 ingredients, okay? And later, babanggitin ko po yung first 6 ingredients. Yung first 6 ingredient po ay pinag-aralan po siya ng 15 years. 15 years po siyang pinag-aralan bago po siya pinagsama-sama. Okay, imagine you that. The company is not running for the profit. It's because imagine nyo, pinagsama-sama yan after 15 years na pag-aaral. Okay, and the next 3 ingredient po, yung nilagay nilang next 3 ingredient, pinag-aralan po yan for 6 years. So, imagine nyo po yung ating 9 powerful ingredients, total of 21 years po siya pinag-aralan bago po tayo nakabuo ng STC30. That's very very long study with our products po, no? Now, let's discuss it one by one. Now, first ingredient po natin dito sa ating STC30 is the Ottweiler's Pet Lover or Malus domestica. Malus domestica, we called this is the name of the apple po in Switzerland. But specifically, Ottweiler's Pet Lover yung apple na ginagamit natin dito. Ottweiler's Pet Lover is matatagpuan mo lang po ito sa Switzerland at wala na pong iba. Okay. And Ottweiler's Pet Lover po, ito po ay nasa Alps, sa taas po, okay? Sa Alps po tumutubo ito ng Switzerland. The good thing with this apple po is 80% match with our human epidermal stem cell. Ganun po kataas yung matching ng ating DNA with this DNA of this apple. Ito yung apple na hindi nabubulok 6 to 8 months po kahit sugatan mo siya. Okay? So it protects the cells from stress, decrease wrinkles, increase the skin cell vitality and longevity, repair damaged cells, and activate your own cell regenerations. This apple stem cell po, ito po yung tumutulong sa ating bone marrow para makapag-produce ng napakagaganda at napaka-healthy mga cells na kailangan ma-distribute sa ating katawan. The also good thing with this apple stem cell or Ottweiler's Pet Lover, this is a patented ingredient. Pag sinabi mo pong patented ingredient, no one or no other company can use this apple, only Mabel Biochemistry and Superlife. Okay. Now, the second po is the solar beeties. Solar beeties is a rare kinds of grapes na matatagpuan naman po natin sa France, especially Burgundy, France. Again, another patented po ito na ingredient ng Mabel Biochemistry. Now, the benefits that we can get from this solar beeties po or Betis pinipera is protect skin cell against UV stress, increase the skin UV tolerance, protecting collagen and elastin and the skin or anti-aging. Okay, actually po, pinoprotektahan po nito from inside
hanggang sa skin natin. So yung skin naman natin ang pinaka-largest organs ng ating katawan na pinoprotektahan po ng solar BTs against sa UV, 'di ba? So alam naman natin na ang ating ang UV na nanggagaling sa araw talaga is napaka-harmful sa skin natin that cause most of the time is skin cancer, no? The good thing with solar beat is it protecting our skin po, okay? It also vital for healthy looking skin, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, and can improve your kidney functions. Now, most of the ingredient po na ipapakita ko sa inyo is ang tinutulungan po, isa sa mga tinutulungan nila yung kidney natin to functions well. Bakit po kailangan na alagaan natin at protektahan natin yung kidney ng ating katawan? It's because ang kidney po ng katawan natin, siya po yung nagsasala ng lahat ng toxins na pumapasok sa ating katawan. Imagine mo kung puro toxins po yung pumapasok sa ating katawan at siya lang ang gumagawa. And later on, magkakaroon po ng malfunctions yung kidney natin at hindi na yan magpa-functions. That's why there's a lot of people po ngayon na mga nagdadialysis, right? It's because of kidney malfunctions. That's why inaalagaan natin, kailangan nating alagaan yung ating kidney. It's because once na masira ang kidney natin, tuloy-tuloy na po yan dito sa ating iba't ibang organs ng katawan natin. Okay? Now, the third ingredients po is glycerin cantaloupe. Glycerin cantaloupe po is patented by US. Okay. Now, the good thing with glycerin cantaloupe po, this is one of the family of melon po, no? The good thing with the glycerin cantaloupe, it prevents DNA damage induced by oxidative stress. Okay. Ang kagandahan, another thing po with glycerin cantaloupe is kung meron po kayong alam with regards doon sa mga minanang sakit. Alam niyo po yung mga minanang sakit na sakit ni lolo, naging sakit ni tatay, naging sakit ni anak. This is nasa DNA na po kasi yun eh, 'di ba? So yun yung tinatawag nating hereditary diseases, 'di ba? The good thing with glycerin cantaloupe, inaayos niya yung DNA natin para hindi mo na maipamana yung mga sakit na yan on the next generations. Yun ang ginagawa pong isa ng glycerin cantaloupe. It's also act at the defense system of our body, strengthen cardiovascular, and it promotes production of body-owned antioxidant. Now, same as stem cell po, yung katawan natin is nagpuproduce po tayo ng sarili nating antioxidant. Ito yung panlaban natin sa mga sakit. Pero same as stem cell, habang tumatanda po tayo, bumababa din po ang productions ng antioxidant ng katawan natin. It's because, again, ng free radicals. Now, the good thing with glycerin cantaloupe po is tinutulungan yung katawan din natin na mag-produce again ng antioxidant. And at the same time, it's reduce inflammation and protect the body against certain type of cancers. Okay. Next is the black currant. Black currant po is isa po sa pinaka-importanting ingredient na meron tayo kay STC30. It's because ito po, it improve your blood flow, lowered cholesterol, okay, better management of blood clotting, lowered blood pressure, it decrease the heart attacks, okay, it's good also for type 1 and type 2 diabetes, also rich in vitamin C, E, B1, B5, and B6. It support your kidney. Ang taas din po ng antioxidant nito. Okay. Now, the next one is the bellberry. Bellberry po, ang ating benefits with our bellberry is to protect our liver to become damaged. And also, it support kidney, skin problem, improve blood peripheral tissues, prevent cancer, prevent eye disorder, and also good for urinary infections. Now, when it comes to berries po, no, ang berries po is napakataas sa nutrient na kailangan ng katawan natin. The more darker, okay, the darker the berries po, the much better. Kaya nga po ako, sa totoo lang po, every time na bumibili ako ng mga berries, mas pinipili ko yung mga dark one is because yan po yung napakataas ang antioxidant, napakataas ng mga minerals and vitamins na makukuha dyan sa mga berries na yan. Okay. Now, the next one is the camo berry. So, for some of you po, this is the first time maybe na
makita or marinig yung kamo-kamo berry. Now, our body po need vitamin C kasi hindi naman tayo nagpo-produce ng vitamin C sa katawan natin, right? Now, we need vitamin C in our body. Pag sinabi mong vitamin C, isa lang po ang pumapasok sa isip natin, 'di ba? Oranges. Okay? Now, ano yung kamo-kamo berry? Kamo-kamo berry po is from Amazon forest in Brazil. Now, this is a really a miracle fruits po in Brazil, no, in Amazon. Why? It's because kamo-kamo berry po is 60 times more vitamin C. Ibig sabihin, isang fruits ng kamo-kamo berry is equivalent to 60 oranges. Ganun po siya kataas. Okay? And also, it contains powerful antioxidant, fight inflammation, can reduce weight, it improves blood sugar level, antimicrobial properties, and healthy your blood pressure. Ito naman po yung mga benefits na makukuha natin from kamo-kamo berry. Okay. Now, the next one is the prickly pear cactus seeds. Actually po, before ako na papunta kay STC 30, I don't know that itong prickly pear cactus pala nakakatulong siya. Okay? And napakataas pala or napakarami pala ng benefits na makukuha natin from prickly pear cactus. This is just recently discovered by our mga biochemist po, no? That's why kung maririnig niyo yung news, sa China po merong isang ekta-ektaryang disyerto na ngayon na kung saan ang nakatanim lang po is prickly pear cactus. It's because prickly pear cactus now is in demand in the market. So, bakit ba in demand na yung prickly pear cactus? It's because ang grabe po yung mga benefits na makukuha natin from prickly pear cactus. Unang-una diyan yung diabetes. It's treating diabetes. We know naman that globally the diabetes is surging po, no, yung mga cases na yung diabetes is na tumataas ng tumataas buong mundo. Okay, it's also controlling cholesterol, obesity, hangover. It's also antiviral and anti-inflammatory properties. Not only that, but also it improves your digestions because napakataas po ng fiber na makukuha din natin sa prickly pear cactus. Mas maganda po ito doon sa mga tao na nakaka-experience ng constipation. It's because really, again, napakataas po ng fiber na meron tayo dito sa prickly pear cactus. Now, the next one po is the golden kiwi seed. So, we have two kinds of kiwi, the green and the golden. Ang golden po napakabihira, no? But just to give you an idea, golden kiwi seed po is ginagamit na siya even in ancient China pa. Okay? Na mga ninuno pa ng mga Chinese, ginagamit na ang golden kiwi seed sa pagtitreat po ng mga hemorrhoids, ng mga any kinds of health issues during that time. So bakit po? It's because the benefits of this is really huge po. Hindi lang itong sasabihin ko sa inyo, but if you do your own research, you can see the so much, kaya napakarami pong benefits na makukuha kayo kay golden kiwi seed. Like, it's promote healthy skin and hair, support immunity, promote good digestions, okay, support health, weight loss, okay, is low aging and prevent chronic diseases, and also good for moms and babies, no? So, ang kagandahan po with golden kiwi seeds, lahat naman tayo tatanda eh. Doon naman tayo papunta. The good thing with golden kiwi seeds, pinapabagal niya po yung pagtanda natin. Pinapabagal niya yung pagtanda ng ating internal organs, ng ating body, ng ating skin. Yun naman po yung kagandahan na makukuha natin kay golden kiwi seeds. Now, the next one is the sea buckthorns berries coming from Americas naman po ito. Now, the good thing with sea buckthorns berries po is grabe napakataas ng nutrient na makukuha natin dito. And the good thing, another good thing po is nandito na yung lahat ng Sabi nga, antioxidant na siya, anti-cancer na siya, anti-hyperlipidemic na siya, anti-obesity na siya, anti-inflammatory na siya, anti-microbial, antiviral. So napakarami pong anti na makukuha natin from sea buckthorns berries. It's also protect your skin, promote heart health, okay? Reduce blood sugar level,
boost your immune system, okay, support liver health, anti-cancer, it relieves symptoms of menopause, dry eyes, and improve your digestions. So yun po yung makukuha natin sa ating sea Buckthorn's berry. So this is the 9 ingredients po na pinagsama-sama. Now, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, no? Yung ito pong mga ingredients na to ay hindi po ito pinagsama-sama ng ganun na lang. Again, we have 21 years of study po bago nabuo po ang isang STC-30. Okay, bago po yan nailagay sa ating STC-30. So our STC-30 po is not a capsule, is not a tablet, is not a gel, lalong-lalo na po hindi po tayo gamot. Okay? Gusto ko lang ulitin po, hindi tayo gamot. Now, ang isang STC-30 po, ang isang box is we have 15 sachets. Yes, naka-sachet po siya. It's because ang laman po ng sachet natin is a powder. So bakit po siya naka-powder? It's because para po wala siyang additional additives, wala siyang additional flavoring, wala siyang additional color. So lahat po yan is a natural po ang meron sa isang STC-30 sachet worth 1,500 milligram po ang isa. Okay. Now, ang STC-30 natin, kung paano po natin i-take yung ating STC-30. Now, STC-30 is by sublingual po. Pag sinabi mong sublingual, yan po ay nilalagay sa ilalim ng dila natin. Bakit sa ilalim ng dila? Okay? Unang-una nandyan po yung salivary glands natin. At the same time, nandyan po napakaliliit pong ugat na dumediretso po yan sa ating sistema na paglapag pa lang ng STC-30 powder na yan sa dila mo in just a second po na-absorb na yan ng katawan natin. Diretso sa katawan natin. Hindi na dumadaan sa ating digestive system. So bakit po sublingual at hindi pwedeng inumin? Bakit hindi pwedeng itimplahin? It's because tandaan po natin, no, lahat na pumapasok po sa ating digestive system. Okay? Lahat ng kinakain natin, iniinom man yan, gamot man yan or hindi, o food supplement man yan or hindi. 50% lang po ang na-absorb ng katawan natin and the rest is waste. For sublingual po, 100% na-absorb po ng katawan natin. Diretso agad yan. Okay. Now, for those people po na may mga health issues, okay, may mga health issues, so meron po tayong binibigay mga dosage doon sa may mga health issues, no. So you can check po with Coach Banji doon sa mga kung magi-inquire kayo about sa other kung meron mga health issues kayo. So Coach Banji po is a bionutritionist. So nagkakapagbigay po siya ng mga dosages doon po. Okay? Now, kung normal naman po kayo, wala naman po kayong wala kayong mga health issues, once a day is okay. And the best time to take the STC-30 is in the morning po. Okay? In the morning, pagising mo, wala ka pang mumog, wala ka pang toothbrush. May panis na laway ka o yung overnight saliva na tinatawag natin. Now, bakit kailangan ganon? Unang-una po, kailangan empty stomach. Okay. Pangalawa, yung overnight saliva natin na ginagamit nating pangtunaw doon sa ating STC-30 sa ilalim ng dila natin, napakarami pa po dyan nutrient na kailangan din yung katawan natin. If you notice po, mga Japanese, mga Korean po, pagising niya sa umaga, hindi po yan nagbumubog, hindi nagtutoothbrush. Umiinom po yan ng mga warm water agad. It's because, again, ang dami na pong pag-aaral na nagawa doon sa overnight saliva natin that there is a lot of minerals and vitamins na kailangan pa ng katawan natin doon. Kaya, yun po ang paggamit ng ating STC-30. Okay? Now, ang pagpasok po ng STC-30 sa katawan natin, ang unang ginagawa niya po is detoxification. Detoxification, inaalis niya po yung lahat ng mga toxins sa katawan natin, inilalabas niya, sinisipa niya yung palabas ng katawan natin sa pamamagitan ng pagdumi, sa pamamagitan ng pag-ihi, sa pamamagitan ng pagpawis. Now, for some po, just to give you an idea, some na mga ano po natin, mga tawag dito, mga users, yung mga first time users ng ating STC-30, sometimes mo nagkakaroon sila ng rashes, sometimes nagkakaroon sila ng what you call this, yung sumasama yung pakiramdam nila. It's because yun yung way ng katawan nila to remove all the toxins ng katawan natin. It depends in every individual po sa paglalabas ng toxins ng katawan natin.
So ganun po siya. So that's why if you experience it, it's okay, it's normal. It's because ibig sabihin nagte-take effect yung STC30 sa katawan mo at gumagawa na yung STC30 sa katawan mo ng paraan para ilabas lahat ng mga toxins sa katawan mo. Okay? Now, STC30 stem cell therapy. So, sabi ko po sa inyo kanina, we are not drugs. Hindi po tayo gamot. Tayo po ay functional supplement. Okay? So, siguro narinig nyo yung ano, yung food supplement, right? Food supplement. So, kapareho ba yan ng functional supplement? No. Okay. Functional supplement is different from food supplement. Pag sinabi po nating food supplement, to supply missing nutrient in our body. Sinusuplayan niya lang anuman ang kakulangan ng katawan natin. Okay? Yun ang food supplement. But the functional supplement is not only supplying, but beyond that ang ginagawa ng functional supplement. Repairing also. Okay? So, hindi lang tayo nagsusupply ng mga nutrient na kailangan ng katawan natin, but also STC30 is repairing your cells, damaged cells sa katawan natin. And also, this is a holistic approach. Pag sinabi mong holistic approach, from head to toe na yan. Okay. Ibig sabihin po, 'di ba, minsan pag food supplement, pag sinabing kulang ka sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, lahat 'yan iinumin mo kasi kulang ka niyan. The good thing with functional supplement, isa lang is for all. Okay? Nandun na kay STC30 na lahat 'yon. Okay. Another thing is tayo po ay stem cell enhancer and stem cell activator. Okay. Ibig sabihin, STC30 ang tumutulong or tinutulungan ang katawan natin na maging healthy, makapag-produce ng mga good and healthy cells na kailangan ng katawan natin para ma-distribute mula ulo hanggang paa. Yung mga cells na nabubuo or uh, pinuproduce ng ating katawan. Okay. And also, tayo po ay DNA repair. It's because, like I said, kanina po, meron tayong glycidine cantaloupe na nag-aayos, na nagre-repair ng ating DNA. Okay. Also, we are anti-inflammatory, anti-radiations, anti-free radicals, and antibacterials. Totally, we are complementary supplement. Okay. Now, over 135 kinds of diseases po, meron tayo na pwedeng matulungan ni STC30. If you know anything po, it's okay. Because any diseases you can think of po, okay? STC30 can help you. Meaning, napakarami na po natin natulungan when it comes to health issues. Like for example, personally, on my personal experience here in Dubai, I have a lot of people po na tulungan natin dito mula cancer, stage 4 na po cancer is natulungan pa natin ng STC30. Yung mga nagdadialysis natin dito, natulungan natin ng STC30. Even yung lahat po ng may mga problema dito ng mga yung mga hormonal imbalances, natulungan natin ng STC30. So there is a lot of testimonies of STC30. You can do your own research. You can check in Google. You can check in YouTube po. We have a lot of testimonials from STC30. No? So all kinds of health issue pwede pong makatulong si STC30. Now, when it comes to naman po the legalizations with our company and the product po, we are complete with all the legalizations po, ano, from SGS, scientifically tested report po of the product. We have the GMP certification in Malaysia, and also we are halal certified, no? So the good thing with our halal certification po is from Malaysia. Now, ano po ba yung pagkakaiba ng halal certifications coming from Malaysia and coming from other Muslim countries? Now, pag yung isang produkto po is halal certified, like for example, halal certified ng Qatar, it doesn't mean po na po accepted yan sa ibang Muslim countries. Okay? So sa Qatar lang yan. Now, the good thing with Malaysia certification of halal, it's worldwide accepted. Ibig sabihin, pag halal certified ka ng Malaysia, lahat ng Muslim countries po accepted na yung certifications na yan.
Okay, ganun po kataas ang certifications ng Malaysia when it comes to halal. The next one po is yung ating certificate of registrations ng product natin sa Malaysia, certifications natin ng product sa USA. So we just certified last year. Ayan po, it will take 5 years. Ayan. MSIG certifications Japan. And we have the certifications of product naman from African countries and from European countries. And also we have a certifications of the product and of course license to operate po in the Philippines and here in Dubai. Okay? And also dyan naman po sa Qatar, of course, we have the license, the product natin and the registrations naman po ng ating company dyan. So, yan po yung mga legalizations ng ating companies, no? So, I will just show you po some of the testimonies that we have here in STC30. Ito kami po ito sa mga taong kakilala ko mismo, no? So, first, ito po yung testimonies na ibibigay ko sa inyo is from, sabihin na natin, from very light testimonies to the worst testimonies po. This member po is Merly. Ito po isa sa mga member ko dito sa Dubai. The problem lang po niya is melasma. So alam niyo naman po, 'di ba, habang pag nagkakaedad, nagkakaroon ng mga ganyan, especially doon sa mga mapuputi ang skin. Ayan. So melasma is one of problems ng mga yan. So the good thing with taking STC30 po, ito ano lang siya, wala pa pong 30 days yan na nagtitake ng STC30 natin. So naglighten po yung kanyang melasma, no? So the second one, ito po is tawag dito, anak po ito ng isang member ko dito. Yung member ko po dito is a nurse. So anak niya po yan from Mindanao. So yung anak niya po is na hospital na po nung 2022 pa na hospital. So 1 year po pabalik-balik sa hospital, milyon na rin yung nagastos. Pero sabi nga hindi masabi ng doktor ano yung main talaga na sakit ng bata. It's because the only diagnosis is the kidney malfunction. But there is a lot of there's a lot of complications na nangyari. So nag 50-50 na po yung bata na yan. So this is the April 2 po nung nagkaroon po ako ng big presentation here in Dubai and na-invite ko yung nanay niya. So nagkwento yung nanay niya about the experience, kung ano yung nai-experience ng anak niya sa Pilipinas. And agad-agad po nung kinabukasan, so nagpadala po agad tayo sa Mindanao ng produkto since meron tayong office in the Philippines po. Imagine nyo po, 2 weeks lang. So, April 16 po, nag-birthday siya, nag-18th birthday siya doon sa ospital na. Pero kung mapapansin yun, sobrang napakalayo nung first day doon sa 16th days niya. So ang total na naubos lang po ng bata is 8 boxes lang po for 2 weeks. So yun po, yun ngayon, yan na talaga yung everyday once a sachet na lang siya. Yun na yung naging vitamin siya until now. So medyo everyone, Inglesera yung bata. So ito naman po, one of our member here in the UAE, it's ang problema naman po is hindi magkaanak. For almost 7 years ng kasal, hindi pa rin sila mabiyayaan. It's because pareho po sila, no nagpa-test sila, pareho silang mayroong problema. So yung babae po is merong hormonal imbalance. So yung hormonal imbalance niya sobrang severe kasi like every like 4 months or 5 months bago siya nagkakaroon ng menstruations, and then meron ng bukol-bukol doon sa kanyang tawag dito sa kanyang ovary. So yun po. So saan ba nag-uumpisa po yung mga hormonal imbalance sa mga kababaihan? Nag-uumpisa po yan sa dysmenorrhea. Okay? Nag-uumpisa po yan sa dysmenorrhea, and then pag hindi po natin yan naagapan, it will lead to yan po yung mga problems na sa ovary. And then of course yung hormonal imbalances na. So na-correct po yung kanyang hormonal imbalances. So si kuya naman po, ang problems niya since grabe yung kumbaga parang hectic yung trabaho niya. So hindi po okay yung sperm count niya nung nagpa-count siya. So with help of STC30, nag-improve po yun. After 6 months po of taking STC30, the good thing is binayayaan po sila. So yun po yung testimonies namin dito sa Dubai, no? Now, another thing po, of course, hindi mawawala yung testimonials natin ng ating agency sa Qatar. Kung saan nag-ugat lahat
po, okay? Nag-ugat lahat kung bakit nagkaroon tayo ng agency sa Qatar. So, Coach Dennis po or si Chairman Dennis po is actually po stranger po yan sa akin. Hindi po kami magkakilala niyan talaga. Okay? So, one of my member po nag-post lang po sa kanyang page, FB page ng STC 30 po. So, the good thing is dumaan po sa feed ni Chairman Dennis yung post yung isa kong member and nag-inquire siya about STC 30. It's because meron siyang talagang matagal na talagang problema niya sa psoriasis, 'di ba? So imagine niyo po yung suffering ni Chairman Dennis when it comes to psoriasis, lalong-lalo na doon sa pagpapa-inject niya every 3 months para lang hindi lumabas yung psoriasis sa katawan niya worth 18,000 dirham, reals. Imagine niyo po yan, 18,000 times 4 in a year. Ganun kataas. So, hindi po, kumbaga parang wala namang mawawala is nag-inquire siya. Okay? And then, since natural naman siya, nag-try po siya ng ating STC 30. The good thing po is natulungan siya ng ating STC 30. And then from that po, nagkaroon na kami ng communications hanggang sa napag-usapan na namin and how we can help also those people na may mga health issues dyan sa Qatar. That's why po nabuo po yung ating agency dyan sa Qatar. That now po is talagang sobrang daming matutulungan dyan. And nandyan kayo ngayon to spread the good news, to spread the good thing of STC 30 para matulungan din natin yung may mga health issues natin dyan, no? So that's why doon po nag-umpisa yung ating agency sa Qatar. So ngayon po kung siguro naman ako sa totoo lang po sa mga nandito ang nakita ko pa lang po at na-met ko pa lang po is si Coach Banji. Si Coach Dennis po, hindi ko pa siya na-meet. But I promise na talagang pupunta po ako dyan sa inyo para talagang ma-meet ko po kayo, ma-meet ko yung buong team and talagang excited ako na ma-meet ko po kayong lahat dyan. Okay? Now, last po, ito pa. Ito naman po si Coach Marietta po sa Pilipinas po ito. Ito isa sa mga kamag-anak niya. Ayan. So ito po is with 2 boxes lang po ng STC 30 natin. So talagang nag-improve po at na talagang nawala. Okay, natulungan ng ating STC 30. And of course, ito naman po isang medyo mahaba yung video so hindi ko na siya i-play. Pero kwento ko po sa inyo ano po yung naging problema. Yung tatay niya po is may Parkinson disease sa Pilipinas. Okay? So, since may edad na yung tatay niya, bedridden na po yung tatay niya. Pag yung kailangan ng help ng tatay niya, nagbebel lang siya. Alam niyo po yung parang sa tawag dito yung sa harap ng parang ice cream bell, parang ganon. So pag narinig nila yon, ibig sabihin kailangan ng help ng tatay nila. So with the help of STC 30 po, just 1 box of STC 30 pa lang po yung natitake ng tatay niya. So nakatayo na po yung tatay niya. I mean, nakakatayo na yung tatay niya, nakakapagbihis na ng isa, although napakabagal pa. But then again, there's a lot of improvement kesa naman doon sa talagang nakabedridden yung tatay nila. So ngayon po until now, grabe po yung improvement ng tatay niya. So yung tatay niya po is nasa 70 plus na. But then again, yung energy ngayon lumalabas ng unti-unti lumalabas yung energy niya. Okay? So before I end po, no, iwanan ko po kayo nito. So we are busy gathering our material possession in providing the needs of our family. Totoo naman yan, di ba? Totoo naman po na talagang bakit ba tayo nag-abroad? There is ang unang-unang dahilan natin bakit tayo nag-abroad is of course, makatulong sa pamilya natin, maging breadwinner ng pamilya natin. Okay? Syempre, at the same time, makapagpundar ng kung ano man yung gusto nating ipundar sa Pilipinas. Bahay, at least after so many years, pwede tayong bumalik na sa Pilipinas, makapag for good na sa Pilipinas with all of this na-gathered nating mga material possessions. But then again, nakakalimutan natin yung health natin o sometimes pinapabayaan natin yung health natin. So, but we never think the value of our health until we lost it. So, alam niyo po yun, we are, sabi nga, provider, we are the one na talagang
naghahanap buhay, no? And then, I'm sure ako, napakarami nyo pang pangarap, napakarami nyo pang gustong i-provide, napakarami pang gustong i-gathered, di ba? Mga material possession na gusto nyo pang i-gathered sa buhay nyo. But then again, paano kung wala na tayong health? Paano kung nagdi-decline na yung health natin? Paano pa natin maaabot yung mga pangarap na yon? Paano pa natin magagather yung mga material possessions na gusto natin? Paano pa tayo makakatulong sa pamilya natin? So, wag nating pabayaan yung sarili natin. Unahin natin yung sarili natin na maging healthy para matupad pa natin ano man yung gusto natin sa buhay. So, it's because tandaan po natin, health is wealth, 'di ba? So, ano man po yung gusto nyong maabot, maaabot nyo 'yan. Basta meron tayong good health. Di po? So, taking STC-30 is the right time for you. Ito na po yung right time for you. It's because doon po sa mga bago dito, no, na hindi pa nakaka-attend ng presentation, like I said, hindi po ito isang aksidente na nandito po kayo sa Zoom. Okay? This is not an accident. Everything meron pong reason kung bakit kayo nandito. Meaning, this is the right time for you to start looking at your health. This is the right time for you to start to take STC-30. Ladies and gentlemen, good evening po sa inyong lahat. Back to you, Coach. Thank you very much for that amazing presentation, Chairman. Chairman Josh, thank you po. And we are looking forward to your visit to Qatar, Chairman Josh. Sure na po yan. Any questions? Please unmute kung sinong gustong mag-question or feedback or anything. Before po sa question, Coach Marisa, no, I would like to, ano po, of course, we wanted to thank you, Coach Josh, for joining us tonight and giving us this very informative and powerful presentation. Pero bago yan, I would like to congratulate our Director Josh. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, nanalo lang naman po siya, no, ng Best Actor Award sa 11th Emirates Film Festival. Kung meron po tayo sa Philippines na every December na yung Manila Film Festival, si Emirates sa UAE meron din po. So he won the Best Actor Award sa 11th Emirates Film Festival. Congratulations, Director Thank you, Josh. thank you. We are so Thank you, Coach proud po. Banji. Yes. Nako, I really hope talaga po na minsan mag-share po ako ng isa sa mga, dun sa isang GC po natin, no? I will share one of the videos or yung mga short clips po nung mga video or yung films na ginagawa po ni Director Josh. Napakagaling na artista. Congratulations po ulit, Director Josh. Thank you, Go. thank you. Back to you po, Coach Marisa. Congratulations po. Anyone who wants to ask questions, paki-unmute lang. Kung wala na, Good evening po. sige. Yes po, Question, Samuel. ma'am. May kilala po ako dito sa Qatar na actually na-meet ko lang siya last week. Nagpatulong siya kasi na lalaki daw na magbubuhat sa kanila kasi bedridden na po yun, Libyan national. Then ang problema niya po is prostate cancer. Pwede po bang i-endorse sa kanya na hindi po siya magkaroon ng risk of side effect or hindi ko po alam may ibang mga terminology niyan. Okay. So, thank you very much po, Coach Mel, with that questions po. Ano. The good thing with our STC-30 po is wala po siyang side effect. It's because it's all natural po siya. So, wala po siyang side effect. No? Now, when it comes to prostate naman po, napakalaki pong tulong na po pwedeng ibigay yung ating STC-30. Now, yung prostate niya po, gusto lang nating malaman ano na yung stage ng prostate niya. Nasaan ang stage siya para at least makapagbigay tayo kung ilan yung kailangan nating i-dosage sa kanya kung ilang
sachet ang kailangan i-take niya per day. Now, kung yung Okay. ito po ha, kung yung kanyang prostate problem po is like nasa beginning pa lang ng prostate niya, twice a day is okay. Isa sa umaga po and isa sa pagbago matulog. So sa pag-take po ha, ito po yung pinaka-importante yung tamang pag-take ng ating STC-30. It's because again, same din sa mga gamot no na kung mali yung pag-inom natin, mali yung pag-take natin is wala ding effect. So sa pag-take ng STC-30 natin for those po, ito po yung mga nasa beginning lang po ng prostate problem no. So 1 in the morning again after waking up in the morning yung pag-take sa gabi po sa pag-take naman sa gabi is yung matutulog ka na. Ibig sabihin papatayin mo na yung ilaw, wala ka nang gagawin kundi matutulog ka na. Yun yung the right time ng pag-take ng ating STC-30 sa gabi. Now, kung ang problem mo naman po ng prostate ni sir is severe na, ibig sabihin na sa stage na talagang napaka-worst na ng problema, ang kailangan po niyan is 212. Anong ibig sabihin ng 212? Dalawang sachet sa umaga, isang sachet sa tanghali, is dalawang sachet sa gabi. So, yun po yung pag-take ng ating STC-30. But hindi po yun magkasabay ha, yung dalawa. Unahin muna, ilagay o tunawin muna yung isa isang lingual muna yung isa. After natunaw na, isunod po yung isa. Huwag pagsabayin na itaktak. Okay? So magkasunod lang siya. Same as sa gabi. Yun po ay para doon sa mga worst na yung cases nung kanyang prostate issues. So yun po yung ano doon. So Okay po, again po, maraming salamat. yeah, again po Sir Mel, the good thing with our STC-30 po, wala po siyang side effect and another thing po is wala po siyang overdose. Wala po siyang overdose. I-clarify ko lang po kasi medyo na-lowbat yung headset ko, yung earbud ko. Yung sa severe na po, dalawa sa umaga, isa sa tanghali, ganun po, tsaka Yes, isa sa dalawa sa tanghali gabi. at dalawa sa gabi. Yung sa tanghali po at least 1 hour before meal. Okay, 1 hour before meal sa tanghali. Again sa gabi, yung mahihiga na siya, matutulog na siya. So yun din ang pag-take ng ating STC-30. Okay, well noted po. Salamat po, sir. Welcome po. Pastor Any Mel, other question po? question po. Sorry. Pastor Mel, question po. Doon po sa yung kakilala niyo po na may prostate. Nagkikimotherapy na po siya? Actually, limited po yung knowledge ko kasi napuntahan, once ko lang po siya napuntahan. Pero talagang desperate po siya na magkuha ng ng remedy na masave pa yung buhay niya. Ano po siya, dati po siyang piloto dito sa Qatar Airways. So kaya nakita ko yung opportunity. Basta ganun, severe na po siya kasi bedridden na siya. Ang laki na ng ng dalawang legs niya, maging yung scrotum niya, So yung ibig sabihin may water na yung legs niya. opo, opo. Mhm. So, kung ano po ha, check nyo po muna kung tawag dito, nagki-chemotherapy na siya. Kasi kung nagki-chemotherapy po, hindi po pwedeng mag-take ng STC-30 before the chemotherapy. 1 day before the chemotherapy po, hindi natin paiinumin ng STC-30. Paiinumin natin ng STC-30, dalawang sachet agad after the chemotherapy. Kung nagki-chemotherapy na po siya. Pero kung hindi pa, yan, yung po yung dosage na ibinigay ko, yung po idire-diretso nyo po yun. So I think it's Mm. better kung maisasama nyo po siguro si Coach Banji, at least makita niya po personal yung situation, so at least ma-assess niya din po ng maayos si Opo, Sir. much better po, opo. Opo. Opo, I will just approach Ma'am Panji po. Opo. Yan. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you, Welcome sir. po. Any question po? You can unmute po doon sa may mga questions. Ma'am Sabira, baka may question ka.
and si Ma'am Eds at si Ma'am Cathy. Baka po may tanong po kayo. The good thing po no with Qatar kasi napakalaki po ng office natin sa Qatar. Grabe. You can bring your friends there at least po makita nila yung office natin sa Qatar na talagang napaka-welcoming ng office. So talagang ang dami nyo pong ano kung a-attend po kayo mismo doon sa mga presentation po sa office natin. So may mga speakers tayo po doon. So yan po si ano po si Sir Sir ba o ano Eds si Eds. Sige po. Any question po? You can unmute po Eds. Hello. Hello po. Yes, ma'am. Ayan, salamat. Thank you po. Nandito lang po ako sa UAE din, sa Okay. Sharjah. Actually, napunta po ako last Sunday sa office nyo. Then, Okay. nagtanong lang din po ako. Then, nag-take na rin po ako ng 1 box, pero ika-third day ngayon. So, ang concern ko lang Okay. naman po, na-approach ko na rin naman si Coach D. So, ang tanong ko lang din po, doon sa diabetic, hindi naman po ako, para sa friend ko. Mm-mm. Diabetic po siya, 2 years na siya nag-i-insulin. So, Mhm. ang tanong niya kasi, parang siyempre doubtful siya. Gusto niya itanong kung gusto niyang malaman kasi, itatanong daw muna niya sa doktor niya. Nag-i-insulin na siya for 2 years, natatakot siya kasi basta-basta. So, may problem po ba kung halimbawa gagamit siya nito, then at the same time nag-i-insulin? Paano po ba yon? Okay, that's very good, ma'am. It's because, ayan, wala namang pong problemang itanong niya sa doktor. But then again, expect na ang doktor hindi siya papayag. Yes. Yeah. Oo It's nga po. because the doctor yung mga pinag-aralan before ng doctor hindi na naman ngayon I mean yung mga ngayon is hindi niya alam ng doctors. Okay, the good thing is here in STC 30 po sa Dubai, napakarami na po nating doktor ngayon dito. I mean, ilan na yung doktor natin na member na ito na yung ini-endorse, yung STC 30 na yung Oo. ini-endorse. I don't know lang kung sa doktor niya is may alam na siya about. Kasi yung mga nakausap namin mga doctors, talagang na-amaze with STC 30. They tried O, di ba? also doon Mm-mm. sa mga patient nila. Okay, bago talaga sila nag-confirm na talagang STC 30 na yung i-endorse nila sa mga patient nila. Okay. Trinay po muna nila and they really amazed about the product. That's why ilan na yun, siguro 7 na yung doktor natin dito, including one Mm. dermatology na naging member na ng STC 30. Now, when it comes to that po, is depende. Sabi nga, hindi ko sure kung anong sasabihin ng doktor. But then again po, malaking tulong ang STC 30 doon po sa mga sa may diabetes, especially doon sa mga nag-i-insulina. Why? Personally po, ako po mismo, meron po akong kliyente na 10 years na po siyang nag-i-insulin. Okay? 10 years na Okay. po siya nag-i-insulin, but then again, nung inintroduce ko ang STC 30 sa kanya, syempre, nandoon yung hesitancy. It's because yung STC 30 natin medyo matamis. It's because that is the Oo nga po. natural sugar po. Wala po tayong artificial sugar na nilagay doon. Natural sugar of that ingredient. Okay? Now, nung nag-take siya, syempre, hindi naman po pag-take mo ngayon ng STC 30, bababa na yung sugar niya. Hindi naman. So, Mm-mm. after 15 days niya na pag-take ng STC 30, bumaba po yung sugar niya from 400, bumaba po yung sugar niya to 350. So from that po nakita niya na bumababa. So tinuloy-tuloy niya po 'yon. After po ng mga 90 days of taking niya ng STC 30, ang ginagawa niya lang po 2 sachet lang per day. 2 sachet lang per day ang tinitake niya. 90 days of taking STC 30, bumaba po sa 150 to 125 yung yung sugar niya. And tinanggal na ng doktor yung kanyang pag-i-insulin actually. Tinanggal na, inalis na ng doktor Wow. yung pag-i-insulin niya. Mm-mm. So, yun yung kagandahan. Kasi for 10 years na nag-i-insulin siya, yung first time niya na hindi na nagtitake ng insulin, after siguro 5 months ng taking niya ng STC 30, tinanggal na ng doktor yung pag-i-insulin niya. Kasi naglalaro na yung naglalaro na hindi naman siya ganun kababa at hindi rin naman siya ganun so nagbe-below 100 na lang siya. Pero ang kagandahan po, Nice. nakatulong sa kanya yung STC 30
which is saka lang niya sinabi sa doktor niya na ang tinitake niya is STC-30 after na nung ano, yung pagtanggal ng So insulin. pwedeng pagsabayin po yon. Yes po, pwede po 'yon. Pero hindi po magkaiba naman po kasi siya ng ano magkaiba naman siya ng Oo. way kasi ang STC-30 is sublingual, ang insulin naman is injections, 'di ba po? Okay. So So pero paano mas po pala maganda yon? po. Kung halimbawa ma-convince ko po siya, paano po yung dosage niya? So, kung nag-iinsulin na po kasi, ang gagawin po kasi natin diyan, gradually po ang ano sa diabetes po is gradually ang ginagawa natin, no. So, yung first 15 days natin is kailangan po dalawang sachet lang muna, isa sa umaga, isa sa gabi. Yung first 15 Okay. days niya. Yung the next 16 days po or the next 15 days po is 3 sachet na yon, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. So, yun po Ah, yung gagawin natin for the first mm, 30 days. And then, after that, after 1 month po, check po natin muna sugar yung po. kanyang sugar. Saka po tayo Mm. mag-adjust pagdating po ng second month. Pwede nating itaas or pwede nating Or ibaba. iba. Okay. Yes. Okay. Thank you Yes po. po, Thank thank you. you. Any questions po? Another question, sir. Sure po. Regarding po sa mga sciatica, o Mm. mga back pain, may ano po tayo, cover din po kaya ng product yun? I mean, effective din po yung product natin doon. Yes, ayan. When it comes to sciatica, no? So I will direct your question po to Coach Banji with regards to sciatica. It's because one of our members dito sa sa Qatar po, okay? Yung magiging speaker natin, aspiring speaker natin sa Qatar is nag-suffer po siya ng sciatica. And Coach Banji, ikaw na po yung magkwento with that. Yan. Opo, Pastor Mel. Yung isa po nating member leader dito po sa Qatar, siya po is a nurse sa Medical Commission, no? So, despite she's a nurse po, hindi siya naniniwala sa mga pag-inom ng mga gamot po dahil alam niya na yung mga gamot, alam niya kung ano yung gagawin lang nun sa body niya. So, hindi talaga po Mm. siya umiinom kahit na in pain siya. So, talagang sa kwento po niya, for the past 8 months, naging ano po siya um, parang ang tawag niya doon, Daddy, parang meron siyang disability. Kasi bakit? Hindi niya nagagawa yung normal po na mga trabaho or Mm. yung activity niya araw-araw. Like yung paglilinis sa bahay, yung matagal na Mm. pagtayo, kahit po pagmamaneho, talagang pinahihirapan po siya ng pain ng sciatica. So may trigger pa po siya na sinasabi nga po niya na lagi siyang may dala na cold compress kasi nga dahil di siya minom ng any painkiller. Perhaps gumamit po siya ng mga pamahid, no? Yung like mga gels na ginagamit po, pamahid, gumamit po siya nun para ma-ease yung pain. Mm. Pero pag hindi niya talaga po daw kaya-kaya yung sobrang sakit, na parang nagtitrigger ng paninigas ng buong legs po niya, ang ginagawa po niya, pupunta siyang emergency, nagpapa-inject po siya. Nagpapa-injection siya for immediate effect na mawala yung pain. Now, nung nakita po niya yung post ko sa Facebook din po, no? Kasi she is a friend ng matagal na po for how many years na. And then na-intrigue po siya nung nakita niya po yung post ko regarding stem cell nga po na product. And then nung mag-start siya, sir, hindi ka po maniniwala, no? Unang araw, isang sachet pa lang po ng paggamit niya. Ngayong araw na to, nakuha niya Thursday. The next day, umaga, kasi yun yung instruction ko sa kanya, umaga pagkagising, pagka-take po niya ng isang sachet, nung umaga ng Friday, natulog siya after. Pagkagising po niya, na walang pain. Wala siyang naramdaman na pain. So sabi nga niya sa asawa niya, kasi tulog pa sila dahil Friday, no? So nakapaglinis siya ng bahay, ng sala, no? Nung nagising ang husband, nagulat po si husband at sinasabi na, anong nangyari bakit ganyan? Anong nangyari? So sinasabi niya na isang sachet pa lang yung tinake ko pero wala akong naramdaman na pain. So ang sabi ng asawa niya tuloy sa kanya is, baka placebo effect. Kasi syempre nurse siya. Alam niya kung ano yung kayang Mm. gawin ng stem cell sa body. So parang yun yung tinitignan nila. But then thankfully, yun yung kanyang experience on the first sachet, no? So tinuloy niya po yung paggamit araw-araw. Isang sachet lang po araw-araw. Yung the first week,
ang sabi po niya kasi meron na din po siya yung parang involuntary na ano, yung dito yung naggumaganyan po yung mata, twitching, no? Opo. So nawala po yun sa first week at pati yung constipation na correct. And then hindi na po niya naramdaman. I mean, hindi abrupt, I mean, hindi diretso na totally walang pain. Pero ngayon yung first week na yon, ang sabi po niya, tolerable ang pain. Kaya niyang mag-work na walang cold compress, kaya niyang mag-drive, kaya niyang igalaw yung legs niya na doon niya nararamdaman kadalasan po yung sciatica niya, no, o yung sciatica pain. Mm. So, with sciatica, ako din po, no, other than si coach na nurse, na leader po natin na natulungan yung kayang sciatica, ako din po, no, kasi meron din po ako niyan. So nawala din po yung sciatica ko. Yun yung mga kauna-unahan po na nawala, yung mga pain po na yun. So sa sciatica, Mm. walang-wala po yan talaga kay STC-30. I assure you Ah, that. Oo. Salamat praise po. God. Mm-mm. May mga kakilala Ah, kasi ako nun Mm-mm. na ano po, yung iba hindi confirm na sciatica siya pero may back pain sila palagi. Mm-mm. May back pain na matagal na, though pumupunta po sila sa doktor pero hindi ma-determine, ma-diagnose Ano talaga yung kung ano pain? yun. Mm-mm. Opo. So, Yes. I wonder kung maging effective din po yung product natin sa kanila. Yes, opo, definitely. Yung nanay ko nga po, sir, ito with no exaggeration, nanay ko po Mm. for knee replacement. Ibig sabihin, yung po kanyang bones sa tuhod, no, nagdikit na po. As in, nagdikit na po talaga siya. Parang hindi mo na siya mapahiwalay na wala na po yung parang litid o yung liquid na nag-ano, parang wala tayong pain. So, siya nagdikit na. Ligament pa Ibig nga. Oh. sabihin, opo, extreme pain, excruciating pain. Hindi ko na po ma-describe anong klase ng pain, pero talagang sobrang painful po dahil masyado na po siyang dependent din sa tramadol, no? Tramadol, bawal po yan Mm. dito kasi po addictive. Pero talagang Mm. masyado na siyang dependent kahit hindi na po oras ng inom ng gamot, gusto niya magte-take siya ng tramadol para mawala ang pain. Kasi nga, kahit anong movement niya, sir, ganyanin mo lang o tapikin mo yung tuhod niya na gano'n, masasampal ka eh. Kasi sobrang sakit, no? Pero Mm. pinagamit po namin siya ng 3 sachet ng STC-30, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi, sa loob lang po ng 7 araw. Talaga naman praise God. At salamat sa Praise God. SB30. Ang sabi po niya, siya mismo nagsasabi, talagang nagkakandaiyak po ako sa asawa ko kay Chairman Dennis dahil yung sabihin po niya na, anak, salamat kasi wala akong nararamdamang kirot. Alam niyo po yun. Kasi Mm. for how many years na po siya nagsasuffer noon. So, no amount of money na maibibigay mo sa magulang mo na makakapagpawala ng pain. Totoo po. No po. So bedridden na po siya, nasa 4 na sulok ng kwarto. Pagka po tatayo, pupunta ng toilet, bubuhatin ng mga kapatid ng kapatid ko at ng mga pamangking ko. So yung pain ando na eh, no? So at least man lang with the help Mm. of STC-30, nabigyan po siya ng quality of everyday life na hindi siya nakakaramdam ng kirot. Yun na lang po. Kasi hindi ko po alam kung himala na lang po ng langit kung talagang makakalakad pa po siya. Kasi nga po, nagdikit na po yung Mm. ito. Pero at least, yun man lang po na alam ko araw-araw na gigising siya na walang kirot. Yung matutulog siya, yung maghapon niya na walang kirot. Yun po yung nagagawa sa kanya ni Mm. STC-30. Perhaps sa iba, normal na kirot lang yun. Pero para sa amin na anak, na wala na kaming magagawa doon sa kirot niya, no? So at least ito po, with the Mm. help of Mm. STC po, nakaano po talaga. So with no exaggeration po yan, no? Yun po. Opo, opo. I Mm-mm. believe. Apa. Salamat po, ma'am. God bless po. Ayan, meron pa po bang ibang tanong? Ako na yung nagsalita. Sorry, Mama Risa. Sorry, Coach. Coach Banji, Opo, yes po, Coach Jay. uh, additional lang po, meron din po tayong bagong member. Ang husband niya may sciatica din and back pain. Okay. So thanks God kasi nag-repurchase na siya. Ibig sabihin, Yes. napagaling din siya ng STC-30. Opo. Wow! Yes, opo. Ah, Salamat. Yes. so additional case dito sa Qatar, na sciatica rin, through Mm. STC-30, na ano yung feeling niya na correct. Kaya ayun, nagre-repurchase siya ng STC-30. Salamat sa feedback mo Wow! yan, Coach Jay. Congratulations! Opo. Thank you, Coach. Salamat po, Coach Jay. Ingat po sa pag-drive. Ma'am Eds, may tanong pa po kayo? Wala na po. Okay, so kung wala na po tayong tanong,
Coach Josh, maraming maraming salamat po at talaga namang kami po ay talagang natutuwa na nakasama ka namin ngayong gabi, no? Para lang po sa kaalaman ng lahat, no? Ito na naman ako. Para sa kaalaman ng lahat, kasi mga unang araw po namin na nagdesisyon kami na gagawin namin na yung agency or yung company dito sa Qatar, lagi po na pag magsusum kami, no? Tatatlo po kami sa screen, si Chairman Dennis, si Director Josh, at ako po. Lagi po kaming tatlo, no? So, we are so much grateful, of course, sa Lord, at syempre po sa mga tao po na mga nandito, na mga coaches po natin, at yung mga tao po na patuloy na nagsishare ng mga experiences po nila, yung mga nagawa po ng STC 30 or yung personal experiences nila. That's why mas dumadami po tayo and we're so much grateful, Coach Josh. Nangyayari na po, no? So, hindi na lang po tayo tatlo. Salamat sa Diyos. At talaga naman pong alam ko at naniniwala po kami ni Chairman Dennis na talagang dadami pa tayo. Dahil maganda yung ating produkto. We have the good product, the best product. So, definitely, hindi tayo hihintuin ni Lord, no? So, we will spread ng mas marami tayong maabot at ma-share ng ating pong produkto. Yun po. Sige po. Back to you, Coach So Marie. with that OM, no, with that, the good thing po is the whole week po we will have our Zoom presentations. So ano na yan. So the Qatar, I'm just waiting po sa inyo. Anong days yung sa inyo para at least makapag ma-fill up namin yung ibang days na walang Zoom. It's because Philippine also has a Zoom presentation during Monday, Friday, and Saturday. So pili na lang kayo kung anong araw kayo and then lahat po para at least po itong Zoom ng Zoom po nyo sa Qatar will be for global Zoom na rin po siya. So talagang dadami yung mga attend sa mga Zoom natin sa mga susunod po dyan sa Qatar. Thank you. Thank you, Director Josh. Salamat po sa patuloy na suporta niyo sa amin dito sa Qatar. Thank you so much po. Welcome po. Back to you, Coach Marisa. Any questions? Meron pa bang mga question? I think one last more question, ma'am. Sige po, sige po. Naalala ko po yung ano ni Sir kanina, presentation about sa hindi sila magkaroon ng baby. I believe ito po yung tinatawag na PCOS. Yes po. So isa po yun sa mga problem ni ma'am. So may PCOS na siya and then yun nga may hormonal imbalance na rin siya. So kumbaga all those problem po na naka-affect sa kanya kung bakit hindi sila magkaanak talaga. And at the same time yung husband din niya may problema din sa count ng sperm cell. So the good thing with after yun po 6 months of taking STC-30 talaga both of them po talaga actually 2 sachet lang sila every day. So yun po nagkaroon po sa 7 years na silang kasal na naghahangad ng magkaroon ng baby and thanks God sinagot sila ng sinagot sila ni Lord or by using STC-30 talaga po. Dito po sila based sa Dubai. Okay. Salamat, sir. Opo, thank you po. Welcome po. Ayan. Coach Marisa. Yes po. Meron pa po bang mag-question? Pwede na siguro tayong mag-wrap up. Yes po. Sige. Closing prayer muna, sir. Let us pray. Let us thank God for this wonderful, wonderful night. Thank you, Lord, for this opportunity to know and learn about stem cells, the plant-based stem cells. May this knowledge of STC-30 bring us the best health and sound mind so that we can bless you and praise you and serve you with the healthiest body for the rest of our lives. Make all of us here tonight, make us an instrument of your grace. Guide us and lead us to the people who really need STC 30. May you touch their hearts to open up and receive this blessing. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Ayan po. Coach Van, Amen. pwede na.
Good night po everyone. Thank you very much for coming po sa Zoom. Good night. Thank you po. Maraming salamat po. Salamat